Kailan ba dapat sumuko sa isang relasyon? Dapat sa bawat relasyon hanggat maaari, di natin ito sinusukuan. For better or for worse. Hello mga ka-gorgeous! Welcome to the vlog! Kung bago ka pa lang dito sa channel ko at kung magugustuhan mo naman ang aking video for today, huwag niyong kalimutan mag-like and of course, mag-subscribe. Siguro nagtataka kayo kung bakit at this time is nagtatagalog po ako. Para naman, diba? Para naman maiba. O ayan. So, leave a comment na lang po kung ano ang mas gusto ninyo. Tagalog? Or English? Or Taglish? O diba? Leave a comment down below. So, wag natin patagalin to mga ka-gorgeous, okay? Yun na nga ang tanong. Kailan nga ba dapat sumuko sa isang relasyon? Depende kasi yan sa sitwasyon ng bawat tao. Iba't ibang istorya at iba't ibang karanasan. Diba? May mga tao na dahil sa may, mga involved na mga anak or mga bata, nagsasakripisyo na lang. Pero karaniwan is mga, alam mo na, mga babae ang nagsasakripisyo dito o nagtitiis. Karaniwan para sa akin. So, kasi karaniwan na yun ang nakikita ko. May mga bagay kasi mga ka-gorgeous na pwede pang pagtiisan. Diba? Meron naman na di na kaya kahit ano pang gawin. Ito ang mga signs na dapat ka nang gumive up sa isang relasyon. Okay? Mag-asawa man kayo or magkasintahan. O, diba? Kasintahan talaga. So, eto mga ka-gorgeous, wag na natin patagalin, okay? Una, kung di ka na masaya or kung ikaw na lang ang nasisihan sa pagsasama ninyo. Minsan kasi mga ka-gorgeous, nakakaramdam ka na ng parang may kulang. Kumbaga, one way na lang at di na, hindi na pareho na nagmamahalan kayo or something. Isa na lang sa inyo ang parang nagmamahal na lang. Diba? So, dati, you like to do things together, then biglang one day, mag-isa ka na lang. So, ang pangalawa mga ka-gorgeous is taken for granted. Kung nararamdaman mo na you're being taken for granted, need mo nang umalis mga ka-gorgeous kasi kapag hindi na nakikita ng partner mo ang worth mo, you need to walk away. Sakit sa pakiramdam, yung parang binabaliwala ka na ng taong mahal mo, diba? Para bang kahit anong gawin mo, wala lang sa kanya. Imagine, nung ligawan moment nyo pa, noong halos sambahin ka niya, tapos pag nakuha ng lahat sa'yo, wala na. Tinitake for granted ka na lang niya. Kumbaga, baliwala ka na lang sa kanya. So, for me, that's a sign for letting go. So, ang pangatlo mga ka-gorgeous is, sa isang relasyon, di ba dapat dalawa kayo ang nag-handle nito? Para di napapabayaan ang pagsasama, di ba? Pero kung sa palagay mo na ikaw na lang ang nag-handle nito, umalis ka na lang dahil parang wala na siyang pakialam. Paano magiging, successful ang pagsasama if kung isa lang ang nagdadala nito, 'di ba? Kapag sa palagay mo na parang nag-iisa ka na lang sa pag-handle ng relationship ninyo, then it's time to move on. Ang number 4 naman is kapag madalas ka na niyang napapaiyak or madalas na ang pag-iyak mo or sumuko ka na dahil hindi mo deserve yung mga ganitong moment or stress sa piling niya. Girl, kung mahal ka niya, di ka na niya dapat pinapaiyak. O, diba? So, ang number 5 naman is, huwag gawing dahilan ang mga bata kahit di na masaya sa feeling ng kinakasama mo or asawa mo or whatever. Minsan kasi may mga ibang nagsasabi na kailangan ng mga bata ang isang ama or ina or whatever. Okay, ina, it's okay. Pero paano kung wala naman siyang kwentang ama or even vice versa, di ba? Nananakit. Kailangan talaga na sukuan niya. Ang pang-anim mga ka-gorgeous is kapag di na kayo talaga nagkakaintindihan. Salungat na ang mga opinion ninyo sa isa't isa. And especially if you guys
are getting on each other's nerves. Talaga. There's no sense na magsama pa kayo kasi lagi na lang kayo nag-aawit, nagkakainisan. Ang pampito mga ka-gorgeous is speaking of nananakit guys. Kapag ang kapartner ninyo is magaangang kamay at walang respeto na at sinasaktan na kayo physically, okay? Kailangan nyo ng sukuan yan. No reason for someone to hit somebody, okay? Lalo-lalo na kung ikaw yun. Okay? There's no reason. Ang pangwalo mga ka-gorgeous is minsan ang mag-asawa may tendency talaga na pagtalunan ang tungkol sa pera, which hindi naman dapat, di ba? Minsan sa sobrang hirap ng buhay, hindi nila maiwasan ng hindi magtalo tungkol sa kanilang financial situation, okay? So dapat when it comes to financial, you have to be on the same page. Kapag ang isa is walang pakialam kay may bayarin or whatnot, at ikaw na lang din ang nag-aasikaso nito, malamang mapapagod ka din. Ang pang-siya mga ka-gorgeous is katamaran or laziness, okay? Meaning is, if one of you or ang kasama mo, kapartner mo is pigsty at di marunong gumalaw sa bahay, malalayasan mo talaga yan pag di ka na nakatiis. Lalo na po if maghapon kang nagtatrabaho, then pag uwi mo, magulo na ang bahay, tapos wala pang luto, tapos ang dudungis pa ng mga anak, may mga maliliit pang mga anak, involved dyan, talagang maririndi ka. Talagang, you know what, this is over. I don't want this anymore. At hindi ko dala ang kaldero and everything. Kaya, malalayasan mo siya talaga. O, diba? Ganon. Ang pang-sampo, mga ka-gorgeous, is cheating. Ayan ang pinaka-importante, mga ka-gorgeous. Ito ang pinaka sa lahat. When someone cheated on you, then, wala na kayong dapat pag-usapan pa dito, okay? But then again, it's, merong case-to-case basis din yan, diba? Yung iba, nagbibigay pa din ng second chances. Others just, pretty much just live with it. And some others is talagang susuko na, lalo na kung paulit-ulit na itong nangyayari sa pagsasama ninyo, diba? Yung iba is dahil mahal pa niya ito, kaya nag-stay pa siya. So, tulad ng sinabi ko kanina, may mga iba't ibang buhay ang bawat tao at iba't ibang mga istorya, ng ating mga buhay, di ba? Yung iba, hindi susuko dahil sa pagmamahal. Yung iba naman, kahit nagmamahal, pero pag hindi na kaya magtiis, susuko at aalis na lang. So, sana nagustuhan ninyo ang vlog ko for today, mga ka-gorgeous. Okay? So, hanggang dito na lang. At, sana wala tayong dapat sukuan. Sana maging maligaya na lang tayo sa piling ng ating mga karelasyon o mga minamahal sa buhay. Okay? Ang ating mga partner. Kung nagustuhan ninyo ang vlog natin sa araw na ito, mga ka-gorgeous, don't forget to give it a like, subscribe to my channel, and hit the notification bell para wala kayong ma-miss sa mga susunod ko pang mga videos. At syempre, mag-iwan na rin ng comment sa baba. Okay? Maraming salamat sa inyong time and I will see you guys in my next video. Have an awesome day, guys! Mega love shoutout sa aking mga members! Bye!